Magandang buhay! Kumusta kayo? Mga bata, gawin nating makabuluhan ang inyong pag-aaral sa panahon ng pandemya. Nakahanda na ba kayo? Halina, samahan ninyo ako at atin nang tuklasin ang mga bagong kaalaman. Pero bago yan, ito ang inyong tatandaan. Ang batang nakikinig, sumusunod at nag-aaral ng mabuti ay magtatagumpay. Kaya, tara na, aral na. Ang ating asignatura ay matematika sa ikalawang baitang ng ikaapat na markahan at sa ikapitong linggo. Ang ating paksa ay ang pagbigay ng bilang at paglutas ng suliranin kaugnay ng pagkuha ng area gamit ang square tile units. Ito naman ay nakabase sa Most Essential Learning Competencies 37. Sa nakalipas na aralin ay napag-aralan ninyo na ang pagsukat ng mga bagay gamit ang angkop na unit of measures na litro at mililitro. Natutuhan nyo na rin ang tamang pagtansya at pagsukat gamit ang litro at mililitro. Okay mga bata, atin nang iwasto ang inyong takdang aralin. Ibigay ang tansyang bigat ng mga sumusunod na bagay. Isulat ang L kung ito ay litro at ml kung ito ay mililitro. Maaari na kayong mag-umpisa. Mga bata, sa nakalipas na taon ay natutuhan ang pagtatansya ng sukat na may kinalaman sa haba, lawak at kabuuang sukat ng isang bagay. Sa araling ito, matutuhan ninyo ang pagbibigay ng bilang ng area gamit ang square tile units. Ngayon naman tingnan ang halimbawa sa ibaba. Makikita ninyo kung paano inilarawan ang pagkuha ng lawak at haba ng isang bagay. Gamit ang square tile units, masusukat natin ang area o laki o lawak ng isang bagay o lugar. Mga bata, pag-aralan ang grid. Kung mapapansin ninyo, ang ibang square tile units ay walang kulay at ang iba naman ay medyo maitim at iba naman ay malabnaw ang pagkakakulay. Ang itim na hugis parihaba ay binubuo ng 8 square tile units. Ang gray na hugis parisukat ay binubuo ng square tile units na 16. Ang puting hugis parihaba ay binubuo naman ng 24 square tile units. At ang kabuuang sukat o area ng hugis ay 48 square tile units. Mga bata, isagawa ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ito ay matatagpuan sa pahina 29 ng module. Gumuhit ng square units upang maipakita ang area sa bawat hugis. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Pero bago yan, pansining mabuti ang bawat bilang. Mayroong matingkad na kulay itim sa bawat bilang. Ngayon, bibilangin kung ilang square units ang nakapaloob dito. Maaari na kayong mag-umpisa. Ngayon naman, atin nang iwasto ang inyong mga papel. Maaari na kayong mag-umpisa. Sino-sino sa inyo ang nakakuha ng perfect score? Matatalino! Mga bata, gamitin ang maliit na square upang malaman ang area ng malaking hugis. Isulat ang area sa puwang. Gawin ninyo ito sa inyong sagutang papel. Maaari na kayong mag-umpisa.
Ngayon naman, alamin ang area ng bawat hugis na makikita sa ibaba. Isulat ang inyong sagot. Maaari na kayong mag-umpisa. Tama ba ang inyong mga sagot? Mahusay! Mga bata, isagawa ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Ito ay matatagpuan sa module pahina 29. Tignan at suriin ang board puzzle na nasa ibaba. Alamin ang laki ng board puzzle sa pamamagitan ng pagdugtong sa mga tuldok. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Maaari na kayong mag-umpisa. Ngayon naman atin nang iwasto ang inyong mga papel. Ilan ang area o laki ng board puzzle? Tama! Matatalino! Upang malinang ang inyong kakayahan, isagawa ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Ito ay matatagpuan sa pahina 30 ng inyong module. Gamit ang grid, iguhit ang hugis na inilalarawan sa bawat bilang na nasa ibaba. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Maaari na kayong mag-umpisa. Ngayon naman atin nang iwasto ang inyong sagutang papel. Sino-sino sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos? Kaaya-aya! Mga bata, ang lupain ay hinati sa 4 at minarkahan ng A, B, C at D. Gamit ang maliit na square sa kaliwa, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Maaari na kayong mag-umpisa. Atin nang iwasto ang inyong mga papel. Sino-sino sa inyo ang nakakuha lahat ng tamang sagot? Matatalino! Mga bata, ano ang natutunan sa araw na ito? Tama, ang natutunan sa araw na ito ay ang pagbigay ng bilang at paglutas ng suliranin kaugnay ng pagkuha ng area gamit ang square tile units. Ngayon naman, akin nang tatayahin ang inyong mga natutunan. Suriing mabuti ang ilustrasyon ng isang kabuuang lupain. Ang lupain ay hinati sa 4 at minarkahan ng A, B, C at D. Gamit ang maliit na square sa ibaba, sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Maaari na kayong mag-umpisa. Ngayon naman atin nang iwasto ang inyong mga papel. Sino-sino sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos? Magagaling! Ipagpatuloy ito. Para naman sa inyong takdang aralin, gumuhit ng square units upang maipakita ang area sa bawat hugis. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Maaari nyo nang kopyahin. Hello mga bata! Natuto ba kayo sa ating aralin ngayon? Masaya ako at nadagdagan na naman ang inyong kaalaman. Hanggang sa muli, ito si Teacher Christy na nagsasabing sama-sama nating haharapin anumang hamon
sabay-sabay tayong babangon at isusulong ang edukasyon.